atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule adunay anti-cancer properties nga makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule tagdose 50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Henry Pitt, gamita Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, perbiya kada adlaw himna sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabang o sa tanan nga mga katawhan, ang kain sugid hikalimtan-tan, ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo. O laninit kayo ta igalakay, ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh Henry Pitt, gamita Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, perbiya kada adlaw himna sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag ta. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan, sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas, ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala, ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakay ng katawhan, nga makabaton sa angay masayran nga kamatuoran. Uban sa kinidlab nga santing sa hustisya, mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Mayong gabi Pilipinas, mayong gabi sa toong mga Pilipinhon, nga mga kaigsuunan sa nasod nga Pilipinas. Mga igsuon, mayong gabi na tuntanan. Mayong gabi sa itong mga suking tigpaminaw nga nagpamati karon dinha sa Kalindagan o gingon man sa Barangay Bagakay, Dumaguete City o ako sa mga itimbay mga igsuon, mapipilanto ko mga kagilaan. Labi na gyud ang mga kaigsuunan na turon mga igsuon nga nihangyo ako pwede ipa-cover ang mga coverage karon sa mga trahedya sa nanghitabo karon mga igsuon nga biktima ni ining kalit lang or takulahaw lang nga pag-igo sa mga kusog nga bulog sa tubig gikan sa ulan o ingon man sa mga igsuon sa hangin. Ako lang pagtimbay mga igsuon sa tumasuking tigpaminaw, igo na siguro niyang taod-taod ato ang ipa-play mga igsuon ang report sa Pag-asa o bisan pa man mga igsuon sa mga nanag-una nga mga news items gikan sa mga nagkadaiya nga mga tri-media mga igsuon. So ato lang hataga gibug aton mapipila ka mga kaigsuonan nga nihangyo nga ini mga panahona medyo ato lang sa hataga gibug aton pipila sa itong mga kaigsuonan nga ganahang mamati unya nilang taod-taod. Mga igsuon tuguti ko nga motimbaya sa mga kausapa sa mga kaigsuonan nato nagpamati karon sa mga kalungsuran ug dakbayan sa mga taga Bai City ug Manhuyod ingon man sab sa mga taga Mabinay. Mga igsuon salamat nyo diha tanan. Salamat sab sa mga taga Tambo Ayungon diha sa may Gihulngan ug sa Canlaon City. Salamat nyo diha tanan. Motimbaya sab ko mga igsuon sa mga kaigsuon nato nagpamati karon diha sa may lungsod sa Siaton dinha sa dakbayan sa Bayawan ug bisan pa man sa mga lugar mga igsuon nga maabot sa tong Sibya sa may Kabangkalan ingon man sa mga igsuon sa mga taga Sipalay, Kawayan ug Hinubaan. Salamat sa mga igsuon sa naminaw karon sa may Himamaylan abot dito sa may Binalbagan sa Hinigaran. Mga igsuon magpasalamat sa tas naminaw karon dinha sa may La Carlota, La Castellana, sa may Valladolid, sa mga taga Pulupandan, mga igsuon sa Bago, sa Bacolod City, sa Silay, ingon man sa mga igsuon sa taga Victoria, sa Sagay, sa Cadiz City, padung adto sa Escalante, sa may Tubuso mga igsuon, sa San Carlos City. Salamat yun tanan. Ako nang pasalamatan ng ato mga kaigsuon na nagpamati karon dinha sa kinatibuk ang isla sa Panay, no? Ako ang itibay mga igsuon ang tanan nga mga taga Aklan, Capiz ug Antique. Yan ako ma-mention tanan pero salamat niyo diha tanan taga West Branch sa Baliakar
Transit Incorporated. Salamat ninyo sa inyong pagpakiguban nato. Ang tanan to mga kaigsunan din sa may dao sa Kulase mga igsuon bisan pa man sa tanan nga mga lugar na maabot sa tong Sibya din sa may Panay Island. Akong gipasalamatan mga igsoon itong mga kaigsoon nagbiyahe karon. Medyo amping lang yun mo sa inyo karon biyahe mga driver o gingon man sab sa mga doktor, mga pahinante mga igsoon, mga isa kong dispensa ninyo din sa mga barko, no? Ako gipasalamatan ang mga nagpamati karon sa itong programa, labi na gyud sa biyaheng Cadiz paingon og Bantayan Island sa mga taga Madridejos, ingon man sab din sa may Santa Fe. Salamat sa mga igsuon sa mga taga Southbound Terminal din sa Sugbo ug sa taga Northbound Terminal sa Sugbo, sa mga nagapamati mga igsuon bisan pa man sa nagbiyahe karon Subo to Dumaguete din sa may Matchaw Shipping. Salamat amping lang gyud mo, ayaw gyud mo kumpiyansa din no? Ako sa pasalamat sa mga taga Liluan Port o ingon man sab din sa may Camotes Island. Salamat sa mga kaigsuonan natong nagpamati din mga igsuon sa Tudela. Okay, salamat sab sa mga kaigsuonan nato sa San Francisco Camotes o sa tanang lugar din sa Camotes Island. Salamat sa ato masukin di pa man nagpamati karon diha sa may Bugo City, Cebu o sa mga taga Madridejos mga igsuon. Ako sa mitimbaya mga taga Daan Bantayan, taga Maya, bisan pa man sa dapit kundi in kamo karon dapita. Good evening Pastor, shout out ko sa tanang naminaw diha sa Laguna, Matuog, Tayasan. Salamat Pastor from Jimar Elmido Bandico. Mga igsuon, padayon ko mo timbaya sa mga taga Sikihor, sa mga taga Tagbilaran, mga igsuon din sa may Bohol o ako ang gipasalamatan tanan magsuki ito tigpaminaw di man sa Bisugbo. Sa tanan nga mga taga Santander, salamat ninyo diha tanan og ingon man sab asa mo madapita karon dinhi sa Visayas. Ako ang pagpasalamat sa inyo tanan kaayo. Mga igsoon tuguti kong magpasalamat sab sa ato mga kaigsuunan Lukop Mindanao. Ang tanan nga mga nagpamati karon dinha sa may Dipolog, Dapitan, Zamboanga Peninsula, mga isa Zamboanga City. Salamat sab sa mga kaigsuunan to nagpamati karon dinha sa may Cagayan de Oro, sa Yakapin, sa mga igsuon lugar manguni sa Bulwa, sa Cagayan de Oro, sa mga taga Butuan. Salamat sa mga igsuon sa mga nagpamati karon diha sa may Bukidnon. Okay, ulahi ko naka-mention taga Bukidnon. Salamat sa mga taga Bachelor's Express. Salamat sa mga taga mga igsuon, mga taga San Francisco, taga St. Franz, no? San Francisco, yung man sa Bislig, Surigao, sa Tandag. Ako sa mga itimbay mga igsuon ang taga Surigao City din na sa mga kaigsoon na nagpamati, mga igsoon sa Karkan Madcarlan. Sa tanan nga mga taga Davao de Oro, akan Compostela Valley, salamat sab sa mga kaigsoon to namati karon sa Davao City, sa Digos, bisan pa man sa Cotabato mga igsoon og sa mga kaigsoon to diya sa Jensan. Salamat yo diya tanan. Mga igsuon, ang tanan nato mga kahigalaan nagsunod sa programa, kinasing-kasing nagkukulang pasalamat sa mga taga Rural Transit, sa Bachelor Express mga igsuon. Salamat sab sa mga kahigalaan natong nagsunod sa programa nato dinha sa Mindanao Starbus o sa tanan no sa Series Liner, Balyacar Transit o Island Starbus mga igsuon, bisan pa man karon sa mga kaigsuon nato nagpamati sa may yung mga nakikinig sa atin ngayon sa Cubao diyan sa may Alabang, lalo-lalo sa City Mall. Yan sa mga may biyahe ngayon patungong Batangas, lalo-lalo na sa mga taga Oriental Mindoro. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga taga Bata o sa mga taga Mansilingan. Okay, salamat yun tanan. Mga igsoon, ako laing oras nga ako ang ipadangat ninyo. Igo nang magpasalamat ko sa tanan itong suking tigpaminaw nga nagsunod sa atong programa. Doon ay mga pipila kapangutanan nag-ingon nga, Pastor, exclusive ba yun ning imuhang programa para sa Yanson family? The answer is not. Ang ako rin kasulti mga igsuon, nga doon na lang tayo sponsor. O niya nga itong sponsor mga igsuon, at the end of the day, doon na magutay legal obligation. Nga pagkangalan nga ni sponsor sila, o niya sila'y naghatag nato mga igsuon sa ato akaron nga airtime. Tuguti ko magpasalamat sa mga taong concern sa ato ang programa sa kamatuuran. Rason nga nung niingon ko pag-istorya mga igsuon, kay mga pipila ka mga kahigalaan nato karon ang dunay mga hinanakit. Sorry to term ha. Pasaylo ako nga nigamit ko sa pulong nga hinanakit, pero doon na po yung mga pipila to mga kaigsuunan nga sa ako nang ginaingon ninyo nga nabutang sa medyo kulbahinam ang ilahang storyas kinabuhi, labi na silang pagpangimpliyo din ha sa Series Liner. So salamat sab sa mga pamilya, labi na sa mga scholar mga igsuon nga sukad pa kaniadto sa panahon ni Dr. Ricardo Yanson hangtod sa pagkaron.
sapayan sa mga ni graduate na mga igsoon og nakahuman sila mga kurso og nanarbaho, ang uban nagnegosyo, og sa tanan nga mga ginikanan nga nang retire nga suportaan sa ilahang mga anak gumikan sa ilahang contribution sa Baliacar Transit Incorporated sa panahon ni Dr. Ricardo Yanson Sr. ug ingon man sa management kaniadto ni Roy Yanson ug sa iyang mga igsuon nga sila si Emily, si Lina ug Ricky Yanson, mga igsuon. Salamat sab sa mga kasamtangan nga mga empleyado karon sa ilalom ni Leo Rianson ug ingon man sab sa tanan nga mga mamumuo ilalom sa pagdumala karon ni Olivia Villaflores Yanson. Salamat jud tanan, salamat mga igsoon sa atong mga suking tigpaminaw. Balik ko, dili ni exclusive. Ang atong programa nakatutok sa rason nga dunay mga pipila ka mga kaigsuonan nato nga gustong mangutana, labi na karon ato ang ipadayon ang pagtuki gumikat kay ubay-ubay sa mga kaigsuonan nato karon nga nahangawa sa pulong mga igsoon nga nagkanayon nga pastor kon imo naman lang ming biyaan sa kahanginan gumikan kay dunay pabor o tungod og alang sa uban nga mga programa nga ilabi na ni mga panahon na kusog kaayo ang demand sa mga political airtime mga igsuon. So kuno klaruhon ang tanan nga mga political airtime nagsalig na sa mga black timer. Okay. From Anthony, good PM po, Pastor, sa mga kahihinatan natin programa. Po natin ito, ngayon isasabihin ko, ako po ay nagpapasalamat sa mga iilan na palaging nakikinig. Okay. Maraming salamat po galing po ito sa Davao City. Okay, salamat sa inyo dyan. Bisaya raman kanang Davao ato ra nang klaruhon no magbinisaya ra ta kay sabot raman mo og naalay mo sulod nga mga Tagalog sama kaganina nga dunay ni sulod ako ra po nang hataga gibugaton. Okay, o kung may mo sa salamat sa mga taga Samar Leyte. Okay, maupay nga kulop, pastor. Okay, may kunong hapon mga igsoon. Okay, maupay man iton akon programa pero okay la kon igindidiriha mga ato nga mga bugto nga hindi nala magsunod ato platuntunan didi. Okay, salamat nyo tanan. So, mga igsoon, salamat sa tanang islang na isultong programa. Okay, kinasing-kasing ko nagpasalamat. So, balik ko. Ang tanan nga mga pangutana, okay, dahil lang pangutana mga igsoon, yung pag-istorya, pastor, nganong dili man nimo lakturon ang mga issue nganong ato mang agian pagyod ang daghan nga pasakali. Mga igsuon, well, ako rang klaruhon, usahay manggod, kani manggong political ads, mas nakaintrega ni sa matag program. Kung ugaling ang mga political advertisement, o ang uban pa nga mga legal advertising department nag-promote, o ingon ani nga mga matawag nato og mga sponsors labi na gyud sa dunay Facebook account mga igsuon bisag para na lang po sa ila pong earnings kay kabalo manggugo nga kining uban ani mga vlogger unya kining uban nga naghatag og ilaha pong participation para ng katawhan sa Dumaguete nitabang manggod po ni sila sa programa. Ang rason nga nung nilami ang atong programa sa bisan asan dapita gumikan po sa daghang vlogger nga ni-hook up sa atong programa. Salamat gyud tanan. Salamat sab sa mga programa na to gikan sa Bacolod series. Bisan pa bang gani sa serye nga kanunay nilang gi-cover, kanunay nilang gi-share o kanunay sab nilang gi-re-echo ang ato ang programa. Wala ko nag-ingon nga ang ilahang tumugtuyo mga igsoon because ako nahimong inclined or biased dito nila nga ni mas daghan pa ganing mga point nga ilang gi-consider nga mga igsuon controversial, dayon counterproductive. Daghan kayong rason nga moingon nga atong programa ilahang gi-cover sa rason nga doon na pod sila ilaha pod nga gusto pong ipasupot nga komentaryo. Every time human sa akong programa ilaha po kong inunta batiko sa kahanginan. Manang ako mga igsuon malipay ra pugo sa rason nga ako manggod ning gipangga no pastor pwede mangayog cellphone number nimo okay from Regine Rontale. Ingon ani na lang ako rang i-mention Regine ha. Ang akong number isulat lang diha palihog Regine. Ang akong number is 0936 092 4103. Usbon ako ha. 0936 092 4103. Okay. So, na mo yung number na ko. Ngayon, balik ko sa punto. Ang akong programa, every now and then, ako yung mga pasaringan, labi na gyud sa mga political involvement, sa series liner, sa Baliacar Transit,
bisan pa gani sa mga personal nga kinabuhi nila ni Emilian Son o gingon man sa mga igsuon, labi na gyud ni Ma'am Maria Lourdes Celina Lopez, mga igsuon, well, dili na exempted. Ako nang hataga gibugaton mga igsuon sa rason nga kini sila mga igsuon doon na po ilahang kaugalingon po nga mga choices. Doon na ilang kaugalingon mga biases, mga piki, mga igsuon, or mga ito, moingon ta pagsulti nga doon na po sila ilahang respective choice. Now, doon ay mga issue sa socio-economic department nga nagistorya ta on how this company is beneficial to the national economic trend sa ato ang nasod ng Pilipinon. So, daghan aspeto nga ato ang isgutan. Pareho ining sa pagkakaroon, doon na yung mga nangutana nga unsa man gyud akong contribution sa mga managsuon dinha sa ilahang transport system. Nga kung buot sabton og wala ka mosulti dili man gani makahibalo nga involved ay si Emily og ingon man ang ubang igsuon ni Roy Yanson, mga igsuon medyo murag sakit-sakit. No, ang point nako. Okay. Medyo mga igsuon, sorry ha, unya na lang ko mo dawat sa inyong tawag. Ako lang sa hataga gibugaton eh. Okay, balik ko. Usbo na ko, niya lang ko modawat sa inyong mga tawag. Modawat ko karon kon makita na ko nga okay na. Balik ko na ko mga igsuon, sensitive kayo ang political trending. Sensitive kayo ang atong socio-economic development. Ngani ang pinakabugat nga rason nganong nag-istorya ta mahitungod sa kahimtang sa mga empleyado o sa mga trabahante sa series liner, no? Sa Yanson Group of Companies. Ako nang giklaro. Gumikan kay kadaghanan sa ilahang mga empleyado of more than 18,000 na in taon sa level mga igsuon nga naa sa below poverty line. Ang buti pasabot less than 10,000 ang income. Pero kung ugaling mag-mention ta mga igsuon og above 10,000 within the ceiling of 12,000 pataas, matawag nato mga igsuon nga mauna sila naa sa poverty line. Okay, meaning 12,000 to 20,000. Pag abot sa average mga igsuon, naa sa 20,000 plus, somewhere in 25,000, paingon sa 50,000. So ako nang giklaro ninyo nga, ang kadaghanan ani jutay ramanggod ang nagtrabaho sa series nga naa sa average. Ang kadaghanan mga igsuon naa gyud sa below average, na gani sa below poverty line. Og doon natay mga importanteng gisgutan diri karon, mautong paghawas nila gikan sa ilaha karon nga kabalaka nga basin og madutan sila gumikan kay nagkuyog ang inflation ug ang walay pagtagad sa gitawag nga mga kaakuhan sa kompanya dito sa kasabutan kauban nga atong kagamanan. Pareho ang K-12 program. Ni-mention ko ninyo ang K-12 program usa sa mga gipangayuan og idea. Maunang pangutana nga nagkanayon. Kamo ba din sa series liner? Mudawat ba mo og mga empleyado nga naa sa level sa high school o bisan pa sa senior high? Adto bag mo pagistorya nga ang amo ang gipili o amo ag yung dawaton katong employable nga nakahuman gyud og kolehiyo. So tanawan ninyo mga igsoon ha, katog yung college level o katong nakahuman gyud og kolehiyo. Rason gumikan kay dili na sila ganahan pa nga mo extend og another days to waste sa training. Gusto sila nga ang ilahang madawat is katog yung dili lang kay able to read and write kundi dili responsable sa pag-carry over sa ilahang mga trabaho. They're tasking. Nya, sa pagkakaroon mga igsoon, ako ang gituki na, ako nang tunan pag-ayo. Unya, dito ko nakahibalo nga usa sa mga signatory sa K-12, mautong pirma gikan sa representative mga igsuon sa Baliakar Transit. Okay, dili hinon si Olivia, but I'm telling you the representative. Okay. Now, daghan ang utana ngano man nga ang ni-represent si Hernan Omisilio, ang ako rin kasulti mga igsuon si former father Hernan Omisilio siguro that was during the time of his incumbency as the interim president sa diha nga gipulihan ni Roy Yanson or si Roy Yanson by gipulihan sa laktod pagkaistorya panahon to kaniadto nga diin ang otoridad nga gihatag dito ni Hernan Omisilio, former father Hernan Omisilio, doktor na may tawag nila kay di naman pare kay nibiya naman ni pirma in a sense nga ningon sila pag-istorya nga
series liner is committed to employ whenever possible, as much as practicable, nga katug yung dunay 2-year course sa college. Simply because dili pa man gyud siya ma-consider nga doon na siya ay matawag og employment, dili makaingon nga makahatag og kasiguruan or assurance nga siya ma-employ ma-regular sa series, mo nang ningon sila for a good and reasonable training fundamentals. Meaning to say, asa magsugod. Nang sa may dagway nga, magsugod mi og hire. Labi na gyud sa mga driver, conductor nga maka-underwent og TESDA. So, managingon pag-istorya mga igsuon na ay NC1, NC2. Now, sa laktod pagka-istorya, kaning NC1 ug NC2, mo ni level, category sa TESDA. Unya karon, kanang TESDA mga igsuon, sa panahon nga wala pa ang senior high, ila man nang special kanang driving lesson. So, ila pong special mga igsuon ang other requirement sa mga technical works mga igsuon. So, laktod pagka-istorya, ningon sila pag-istorya nga mudawat me, basta employable na ang high school. Dungagig 2 ka tuig. So, gibutangan og 2 ka tuig. Naanay junior high ug senior high. Ang pangutana, sa dihang niabot na ang senior high, naabay gipang-hire ang series liner nila? Okay. Ang tubag, wala gyoy na record nga dunay gikan sa series liner nga ningon pag-istorya nga na employed sila gumikan sa TESDA NC2 nga nahimo silang driver. Wala. Kay ang gikinahanglan sa Baliakar Transit or sa series liner, maog yun tong kusa nga mo apply dito sa ilahang buhatan. Unya inig apply, di syempre, ilahang i-follow ang requirement. Unang requirement, kinahanglan nga muagi sila og application. Sunod, ilahang paliton tong mga requirement. Kanang gitawag og gitawag og galabri sa ligid mga igsuon. So ikaduha, jack, no, katong mo lift up, no? Dayon na sila mga pila ka tools. So ilan nang gi-comply? Ilaha ginang gipalit usahay ka ng uban inabangan na po uban ang hulam rapod or gisabot rapod ang in charge. Nasa laktod pagka-istorya na agyo i-comply. Ilaha nang gi-comply. Dayon mu agi sila training pero swildado na. Ilang pagbiyahion og Bacolod, ilang pagbiyahion og Asandipita sigon sa recommendations. Og pagkahuman sa diha nga na-comply na tanan, ay pa sila tagaan og appointment nga pwede na sila makadrive. So depende sa matawag nato nga unsay available sa management. So sa laktod pagka-istorya kung nagkinahanglan og driver ang Dumaguete Manhuyod, Dumaguete Gihulngan, so diha pa sila mo pasibo. Pero again klaruhon nako nga doon na gyud sila'y accommodations, doon na gyud sila'y mga importanteng mga kasinatian, requirement, igsoon. So, sa laktod pag-istorya, man lagi mo yung pag-istorya nga kinahanglan gyud nga in situ accredited sa TESDA. Ang mo apply basta driver lang. Magka-comply lang silang sa requirement, gidawat man lagi. Wala man lagi mga pag-istorya nga sulod na ka. Gumikan kay naka NC2 ka sa driving. Wala man lagi nagingon dihan dapita. So ning ko nga kining mga socio-economic issues o mga issue nga gistoryahan ang katilingban ug ang kahimtang sa iyaha karon nga pagkatao, wala man gud nag-ingon nagkinahanglan sila nga moingon kinahanglan kang college level, no? Ningon nga preferred kung dunay lisensya. Napangutana, mudawat day kag driver nga walay lisensya, layer pas tinuod.
definitely, pag mo apply, na siya lisensya. No. Ikaduha, ang point na to, naaba sila'y is number. Mga igsuon, so ila i-fill up. Naaba sila'y tax account number, TIN, tax identification number. Ilang i-fill up. Pero, usa sa mga ilang i-comply, nga naa sila'y barangay clearance, police clearance. Now, ako nang giklaro mga igsuon nga istorya ra to nga moingon employable na ba ang high school. Well, sila sa Baliakar Transit nikuyog sila sa pangandoy kay ang atong gobyerno wala gyud na nag-ingon nga ganahan sila og Quito 12. But because that's an international standard, kita na lang kuno sa Pilipinas wala ni sunod sa Quito 12, maunang gisugyot nga mag Quito 12 ta. Unya maopoy gisugyot pod, no, in collaborations with private enterprise. Nga mo hire sila basta employable. Question mga igsoon, kadaghang ni graduate, dili man lagi ninyo dawaton. Unya ga istorya mo employability sa panahon nga moabot sila sa senior high. Kanto baghay, nako. Nawagyan mga igsoon, ako arang gihataga gibugaton nga usara sana siya sa mga aspeto. Nga diin, we are closely concerned and relatively taking issues. Number one, that concerns the people. That concerns the government. So ato nang giklarong pagkaistorya mga igsoon, nga naman nga nakaangkla man sa series liner, akong balikon, kana gumikan kay no amang good tay sponsor. And it is really very interim in all the discussion. Meaning naagyod kanunay sa aton discussion ang mga, when you set example, sa may tapag-istorya, pananglitan, manang nag-issue ta, dihan dapita. Now again, di ba problema nato nang giingon pag-istorya nga nganong na-monopolize ang franchise? Wala na gimonopolize ang franchise. Daghan ang nag-iya sa franchise. Daghan ang nagpadalagan og transport system. Pero tagjutay ra dili gyud ikakomparar sa Baliakar Transit sa series liner. Na wala may prohibition natong panahon na pwede ramang mapalit. Ang interest nila sa Baliakar ang franchise man. Wala may opposition ang LTFRB o ang Land Transportation Office. Di modo, mga igsoon, gibuhat ang buyout. Wa na gani gamita itong mga sakyanan, importante franchise lang. Now, ang pangutana, nganong wala man po'y nahimo ang ato ang mga legislators sa atong Kongreso, House of Representatives, ang atong Senado, wala man po'y istorya nga bawal ibaligya ang franchise. Hangtod karon wa pay balao dina. Wala man pod lagi mohimo ang presidente executive order or memorandum. Nga dili pwedeng ang franchise mabaligya paliton kay daghan mang franchise nga gadalagan ron sa ngalan pero ang nanag-iya lahi na. So ako naninuod ra kog tubag mga igsuon ha kay ako manggod medyo na feel na ko ba nga well siguro sa uban na insulto ko dili naingon nga na insulto ko. But it's only fair and square for me to answer. Kay sa tinudan nilang wa ko'y kasulti din ni Dapita, ngangaw ba po ko? Nagkasinabot ang mga igsoon, ngangaw po ko, wala po ko'y mahimo. Now again, mga pangutana, unsa day kabilinggan ni Clint Aranas og ingon man ni Maria Lourdes Silena Lopez, ang tubag na ko, wala ko'y kalibutan. Wala ko kahibalo. Og siguro na may kahibalo, ayun, di pugumanangil nga mga marites mo, di ba? Ang ako rin kasulti nga, they have their personal life. Wala po ko diha sa panahon nga doon ay pinaninguhay o sinugtanay. Sorry mga igsoon ha. Kay up to the present, I know that each and every person may have a colorful life according to his choice. Di ba? Uy, sana all!
O ganahan ka mo pili ka anang kinabuhi o imo na. Wala tay hilabtanay. Pero kung ang imuhang personalidad sensitive, parehog politiko, amoy nga nagog pa istorya unsa man to. So, salamat kayo ninyo diha nga nangutana, no nga moingon ta pag-istorya unsa kabilinggan. Well, in the very first place, igo ra ka nakadungog sa ngalan, igo ra pug kung nahibalo sa inyong gisulti, pero I don't really have the business to go down into the ib, mga igsoon, or into the abyss. Okay, sayon pag-istorya ko ng pulong lugay abyss. Di na ako pwedeng tidlumo ng kinahiladman. Mga igsuon, I even have a hard time. Napamagani, galisod, pamagani ko sa akong kaugalingon, o gutsaon ako, pagplastar akong kaugalingon, agmanghilabot na ba noon ko, istoryas kinabuhi islang tao, labi na sa personal. But, kung mo ingon mo pag-istorya sa pagkakaron, nga naman naging ka-istorya, kapastor, sa mahitungod sa kahimtang karon sa anomalya sa mga managsuon, o gingon man sa ilahang kabiling nga dito ni Olivia, mga igsuon nga kung tubag niyo, simple lang. Indirectly, naka-mention ko, indirectly, nakautingkay ko, but if you want me to answer direct to the point, the interest is that they are entrepreneur. Mga negosyante sila, nga naa sila, nagpadalagan og negosyo sa public transport. Okay, nagkasinabot ta gumikan sa public transport. Nay nakasalalay nga mga kinabuhi sa mga nanginabuhi lang. Again, balik ko na ako for their survival. Nevertheless, mo yung pag-istorya, wala pod na nag-ingon mga igsuon nga basta na lang po kung mutuki kung dili pod na ko sination pag-ayo. At the end of the day, sumbalikan ko ana. Okay, so, mag-isgot mo karon, maingon na ako pag-istorya nga akong tukion ang isyu sa kinabuhi ni Leo Ray og sa iyahang kapikas na mga ilang kunyong dispensa na, hindi ko mutuki, ana. Ha? Dili ko kinahanglang mutuki, ana. Ang reason ako, nganon dili ko mutuki, ana, grabe naman po. Taga-ira po kong espasyo, limited lang ta sa dunay public concern. O wala gani public concern, that's a private life, mga igsuon. Ha? So ako rin giklaro ninyo. Now, pananglitan, nga naman nga ako ang gisakyan ng istorya ni Emily o ni, meaning I'm talking about Emilianson, ha? O ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson, the Governor of Negros Occidental. Ang akong katarungan diha ninyo, si Governor Lacson, of course, he's eligible. Pwede niyang buhaton kay unsaon taman nga ulitaw man siya. Whatever might be the story behind his life, whether or not naa na ba siya mga experiences o kaminyoon o wala, ang ako ra mga igsoon, because he is a center of discussion when we talk about his career as a politician. Ganong mo limit man ko dito ni Ma'am Emily. Si Ma'am Emily Yanson is not a politician. And I cannot even talk. Di gani ko pwedeng musulti mga igsuon on the affair of Emily to Governor Bong Lacson of Negros Occidental. Kay dili man na siya public figure. She has the figure, pero dili na siya public figure. Ha? May ako rin ipasabot yung mga igsuon kay lisod man. Now, og moingon mo pag-istorya, siguro I can discuss with you matters that are true superficial, katurang mga taphaw lang ang mga istorya, mahitungod niya nga siya, kwartahan, guwapa, na in love si Governor Bong Lacson. Ako lang pong, in fairness, mga istorya, pag-istorya nga, na in love pod si Ma'am Emily dito ni Governor Bong Lacson, pero diha nagway tapat. Diha rapod nagway taman. Now, og inyo kong istoryahan, nga no nga, mo discuss ko sa mga anak ni Emily sa panahon nga dunay mga kahimtang sa iyahang mga anak, silang gikihaan sila ni Olivia, unya, they also have their private life. Mga igsuon, concern ra ko kay si Olivia gani sa public figure, mga igsuon, kay mo'y tag-iya, unya karon siya ni-assume nga siya maoy mubarog sa katungod sa estado ni
Dr. Ricardo Yanson Sr. nga iyahamba na nga ang ilahang leading enterprise or nag-una nilang negosyo, transport system, kanang Yanson Group o bus companies. Okay, nagkasinabot ta din handapita mga igsoon. I hope nga dili ko ninyo i-misunderstood sa punto nako. Ni comment ko nganong gikihaan ni Mamilab ni OVY. Okay. Do I need to discuss the merit of the case? I will not. And I am not entitled to discuss because ang merit of the case is limited to the awareness or to the frame of the court. Not according to my frame, not according to my opinion, not according to public affairs, mga igsoon. I'm telling you, layo na. Unsay ganahan ninyo, ma-contempt of court ko? So karon mga igsoon, nganong ni-discuss ko ani? Because I want it to be spared. In a way nga, mga igsoon, ang ginitan na po ni Olivia, kanina naman po iyahang mga anak o gayang mga apo. Wala man po ko'y katungod nga, muhilabot ko sa mga tao nga iyahang gikihan o iyahang na kontra o ni kontra niya nga mga gawa sa ilahang pamilya. Wala ko'y katungod, ana. Ang ako rang gisulti mga igsoon, if there has to have a very important precedent for me to discuss, this is the so-called malicious. This is the so-called machination. Ang buti pasabot mga igsoon nga naman nga the assumption is nga kay kuan manggod, kini manggod nagsugod manggod ni sa Family Feud or grounded. Supposedly it is the inside story of the complaint. Mga igsoon gumikan kay kuan man langgod, internal or family affairs man langgod sila. Now, ang ako din ng mga igsoon is justifying the people who are questioning me. Pastor, unsa may ikasulti? That's the question. That's the inquiry. So ako ikasulti mga igsoon, mayroon ako pag-istorya nga it should not supposed to be done by Olivia. Well, apparently because nakita na ko nga it will eventually bring into a desolation, it will eventually bring into trouble or lalom na naman yung tag-chaos mga igsoon, trouble lang. Mupadulong yun din handapita. Kung nisulti ko ana sa pagtubag sa mga pipila ka mga nangutana, kana gumikan kay, siguro gipangutana ko nila because they can relate. Or probably are only interested to the story of the Yanson Family Corporation. Maunang, siguro nangutana sila na ko diya. Pero ang ako amang good karong trabaho mga igsuon is only to respond, giving answer, but not a resolution. No? Kaya nga naman magsukit sa magbuot kung saan lang pagsulbad ang ilang problema, di ba? Usbo na ko, dili ko pwedeng ma-introduce, dili ko pwedeng mo-suggest, dili ko pwedeng mo-hypothesize or mangagpat. Ang akong concern maora ni, like the regular mother, regular grandparent, normal as they are, ang ako ara ipatigbabaw, the values, the moral. Mahal nila ilang mga anak, mahal nila ilang mga apo. And it's the common idea, kadaghanan mo ingon pag-istorya, mas mahal pagani kuno ang apo kaysa anak. And the basic response nga akong isulti, ibahin nyo si Olivia. Ayaw sama si Olivia because Olivia truly has mga igsuon. Pwede bang inon ako pag-istorya? Nga si Olivia naa siya'y bertud. Or ingnon na to, Olivia has the acid. So, mga igsuon, it's very uncommon. Og si Sifer paganina pa istoryahon, my American friend, ni ingon gud siya pag-istorya ganina nga controversial kaayo ang ako ang trabaho. Dayong niingon siya pag-istorya nga how could I dare to do that investigation?
that is already mga igsuon, marag nang hilabot tas private life sa mga tao. Pero I'm talking about the typical values of a grandmother and a typical values of a Filipino family. Ako rang gisulti, but I'm not exaggerating. Wala ko ni palabaw. Ang ako rang gisulti nga, lahi gyud. There is something peculiar with Olivia. Mga ikson, nakadungog lang mo. Sa istorya lang ni Olivia, medyo ngilngigan biapod mo. Example na ko, itong gikonfer siya sa pagka Doctor of Philosophy, major in Business Management, honoris causa sa University of Negros Occidental Recoletos or UNOR. Unsay sulti niya mga igsuon ni Olivia nga sa panahon nga nag-eskwela siya nursing, nahuman siya nursing, nangandoy ang iyahang mga ginikanan nga pa-eskwelahon siya og Doctor of Medicine. Pero wala siya nakasugod. Then, unsa may kwitahon na itong lampos, di wala gyud. Pero adi man lang. Ingon siya, please listen to me. Ingon siya, ari man lang oh. Waay pa man gani, one day, doktor na ko ya. Now look, bisan siya mismo, for me, ha? She's not really convinced with the conferring. But, og ako ang hatagag gibugaton ng comment sa UNOR. Reverend Father Albe. Unsay sulti niya, wala nakuha ang pagka honoris causa or Doctor of Philosophy, mga igsuon, gumikan sa iyahang kadato, gumikan sa iyang pagka-powerful ug pagkailado. Nakuha niya nga na-confer siya sa pagka-Doctor of Philosophy, honoris causa, sa UNOR, gumikan sa iyahang mga philanthropy, sa iyahang pagtabang sa mga pipila ka mga nanginahanglan. Dayon, lami kayo og mga pulo pa sa kalye, ang presidente sa UNOR nga nag-elaborate mga igsuon kung unsa ka maayo si Olivia sa iyang pagkamangitabangon, sa iyang pagkamanggihatagon, the act of charity that she did. Pero ako mismo natingala ko, if she has the charity for other people, why does she fail to give it to her family? Okay, mangutana mo, unsa nga charity? The withdrawal of the case is already the active command of heartfelt love and charity. Kanalanda ang iyahang pag-file og kaso giyan ng i-withdraw para nako, that is already a charity. Gikan pa siyang kinasuluran siyang kasing-kasing. But, mga igsuon, other may have said that she's too stubborn. Di ko no mutuos Olivia, gahi ko no kaig ulo. Labi, di gito mayon pag-istorya. Apirti na mong tambag na pasod, di gyud maminaw. But, she's already conferred. She's already a Doctor of Philosophy, honoris causa, major in Business Management. Mga iksura korta mong gipasabot ani din napita. Usahay dulaan tag istorya, pero ang istorya dili maoy gibuhat. Lain ang buhat sa istorya. Again, balik ko na ako. Olivia is a public figure. Now, mangutana mo na ako, si Dr. Ricardo Yanson is he a public figure? Mga igsoon, muna gingon pag-istorya to way, duhay agianan. He is a public figure because whether or not, his name is on top of the legacy of Baliacar Transit Incorporated. And his act of helping, giving, forgiving, forgetting is apparently, mga igsuon, sa klarong pagkaistorya mo, siya dayag nga pagkatao nga gitagaag gibugaton sa tanan nga mga validating agencies, whether public or private.
public or private institution or agency. So karon mga igsoon, ang point sa iyang private life is not exposed. He prefer to, igupasuban mga igsoon, he's a very peaceful, loving person. He only wants to live alone and to enjoy the sabor of life. And as much as practicable, ningon pag-istorya, his mind is always lingering unto the necessities of helping other people. Now, sa inyong pagtuo, si Olivia, wala daya na. Nga ni si Olivia, pagani mo ingon pag-istorya nga siya mga igsuon, iyahang gidevote ang iyahang time para sa mga philanthropy, kanang pagtabang sa ubang tao. Si Dr. Ricardo Yanson Sr. is out of the context, even out of the blue. Never ever you can find him talking or have been giving a speeches that entitled him, that proclaimed him, that elate and edify himself. Wag siya gaalsa sa iyahang kaugalingong bangko. Og ikato i-compare ni OVY. So mga igsoon, ako rin gatagan ni og dako nga emphasis ba? Dili na magyud kinahanglan na gyaputang mo advertise na because many people who have benefited or naka-enjoy sa tanan nga mga gibuhat ni Dr. Ricardo Yanson, honestly lang, he's not promoting any insurance company, insurance policy, wala siya gi-advertise nga mga dagkong kompanya o mga advantages sa mga kompanya. Wala siya gi-advertise. Ang iyaha lang, I limit myself to the people who happens to be a brand of my family, not because they are with my blood, but simply because they work with me. Wala maingon si Dr. Ricardo Yanson because they work for me. Wala maingon si Dr. Ricardo Yanson. They work with me. I work for them. Kanang pulungan yun, I work for them, gi-acknowledge na sa mga pipila ka empleyado sa Baliacar Transit, sa series liner. Ilahang na-realize sa gidakon sa nabilin nga kantidad sa kwarta sa dihang nawala si Ricardo Yanson Sr., unya nakatambong sila, mga igsuon sa haya, og unya nakitaan, nahibalaan nila sigon sa mga istorya-istorya sa mga kahigalaan nila ni Dr. Ricardo Yanson nga mga family friend, og ilahang natimbang-timbang nga ang pagpakabuhi diay ni Dr. Ricardo Yanson Sr. sa kalibutan dili pagbuhong sa iyahang kaugalingon kundili ang pagtrabaho niya mas dako ang iyahang gigahin nga mga benepisyo para sa iyahang mga trabahante kaysa iyahang ma-enjoy sa iyahang mga kinitaan. He had not even feel and enjoy or sabor the pleasance. Wala niya matagamtami, mabati ang kinatibukan nga 100% sa pipila ka trilyon nga iyang napundar sukad pagsugod 1968 sa Baliacar Transit. Wala. Sa dihang gi-assist mga igsoon, ang iyahang na-enjoy, mga igsoon, wa gani kaabot og 1 billion. Uy, sana all. Nganong wala man makaabot? Gumikan, he prefers to live a simple life. Putangi! He prefers to live a life that is, mga igsoon, unadulterated. Uninfected. Agay kapait! Imagine ka, wala ma-infect. Pero, mga igsoon, matingala na lang ka. After that vigil, after that haya, mga igsoon, so, gitumod si Dr. Ricardo Yanson, sa dihang gitumod na sa slubnganan, daghang nang hilak, daghang nagtuo, nga ang iyahang pagkatao is more than a hero. More than a hero to many beneficiaries of his scholarship program.
more than a hero to the riding public of his legacy in transport system investment. Baling lamia kayong description. Batanawa ninyo kinsay ni pakaulaw. Kinsay gustong mo patay sa legasiya. Kinsa may ganahang tabunan o kalimtan sa dayon ang mga nahimo ni Dr. Ricardo Yanson. No less than Olivia Villaflores Yanson og ang iyahang anak nga si Janet Dumangkas ngin mirisi na sa amon kay man ang amon lang yang nga mga interes ang amon niya nga ginhatagan importansya. Now see, confessing before the large crowd, before the listening public. And then, kagabiin, nakadungog mo nga niingon good mismo si Leo Ray Yanson that what they wanted is a reconciliation but never with a resolution. Wala sila interes kasulbaho na problema. Wala sila interes nga manghimasok ang mga igsuon nilang uban bisan pag mga stockholder sila. Kay para nila mga igsoon, enough na guro nga mag-amiguhay lang mi kay man mag-utod man lang gihapon. And it seems to be an impractical joke, mga igsoon. It's an impractical joke. Kay kung tani, siling pas ang mga hiligaynon nga, amo ni, kung may ara tani, one way of reconciliation, first things first, obrahon tani ang resolution kay ara da, nagsukad, nag-origin, ara da, diha kuno nagsugod ang tanan nga mga konflikto. Because, mga igsuon, the malpractices is creeping. Nagkamang kuno. Di na sa management, sa Baliakar Transit, ang mga misfeasance, ang mga malfeasance. Nawagan karuhon na to. Sakto man pod. Niingon man ang mga driver o ang mga konduktor. Pastor, ang klaro manggong nagpahimulos kining mga manager. Na-mention mga ni Luloy Rimadas Dumaguete. Na-mention mga ni si Dimple Tinapaw. Now, utsaon man na nato mga igsoon because para nila, the damage didn't affect. Wala kuno makaapekto ang damages dito sa mga stockholders. After all, ang stockholder sigon sa unsay proceeds nga narimit sa tanan nga mga konduktor o driver kay porsyentuhan man lang sila. Pag humagkuha sa ilahang porsyento, tuan na dito sa management. Sa dihang naanas management, siyempre mag-sharing sila, human nila kaltasan sa ilahang mga expenses, micro-macro expenses, that includes the mobilization o uban pa nga mga perk benefits. Now, ang rason mga igsoon, nga nung ningon sila pag-istorya nga, baliwala man lang nila ang amon niya nga, maski kami pigado, maski pigaw kayo ang amon niya nga pagpanarbaho sa Baliakar Transit, pero amo lang gid nga giagwanta, giutong lang kuno nila. Kay, og mobiya sila, asa sila padulong. Kinsa may muhatag nila og immediate nga trabaho gikan sila sa Baliakar. Ang ilang gikabalakan kay basin pa lang unya og i-blacklisted na unya hinuon sila. Og dili na hinuon sila makapanarbaho sa uban hangtod sa kangturan. Because when they are already branded as mga igsuon undesirable worker or employee, ang paulian, ilang alkansi sila mo'y mabutang sa dili maayong kahimtang. Kay sila mo'y naargabyado, sila pagyod mo'y mabugatan. Sila'y masanction. Ay, iring. O, tinuod na. Mga igsuon, sila mo'y mag-suffer. Sila'y mag-antos. Now, mabasol ba nato ng mga pobre nga mga empleyado nga driver, konduktor, ug uban pa nga mga yano nga mga trabahante sa Baliakar Transit?
So, dahil nakig-istorya nila na unsa may ikasulti ninyo ni Olivia. Ngano man nga dili man mo laban ni Olivia nga si Olivia may original kauban ni Dr. Ricardo Yanson. Unsa ilahan tubag? Ay okay man lang na sa iya. Kay pabor man na sa iya maski ara na siya sa edad, naa na siya katigulangon. But he has all the money to spend if she want to. She can travel. She can buy whatever she wants. Nag-in-English kay empleyado man. Dili man driver, di man konduktor. Pero, og ba driver dagway tog makonduktor mga igsoon. Bibutang na to, ang driver mga igsoon taga-secure. Unsa may igsulti? Saang? Maadyo ra ba dyan? Dito niya? Kay bisan na siya gulang. Kwartahan dyan na siya kaayo. Ang kita lang haane. Batanon taghago. Oh, imagine ka mo na isinultian og mataga si Kihor. Nga mo yung istorya nga wala nagpasabot kay batanon siya, ligon siya glawas. Kay daghan man siya kakulangon, wala man siya anang mga butanga. Si Olivia idaran na pero naghinubrang kwarta siya, batanon. Wa may ikasara nga kwarta kay naa igo-igo ra mas pamilya. Bisan gani sa mga tagatanhay nga mga parinti ni Olivia. Og sila'y pasultion. Ingo ra kapag istorya, dili man mahitabo nga si Olivia magproblema. Kay si Olivia sa wala pa na siya maminyo ni Ricardo Yanson. Nga araman joy mahimo iyang pamilya. Nakapa-eskwela maganig nursing sa Siliman. Mga igsoon, tanawaran ninyo, ha? Diba? Mayroon ko pag-istorya nga parinti na ng Olivia, pero mayroon na pag-istorya. Well, ako rin giklaro mga igsoon, ang disparity, ang diferensya. Ang disparity sa mga trabahante ug sa tagiya. Lahi gyud ang tagiya. Because ang tagiya, mo may negosyante, mo may businessman. Bisag unsaon pa ninyo, dako gyud na siya return sa iyahang pagka-negosyante, siyang pagka-businessman. Bisag unsa pa kagraduado ang trabahante sa series liner. Mga igsoon, bisan pag summa cum laude graduate sa Siliman University. Nga nahimong legal counsel, mga igsoon, naaman na sila dihang silang Judge Bulado. Si Nerio diha mampod, anak na. Mga igsoon daghan nga mga intelligent lawyer, diha pod ako ang classmate, si Patrick Flaubert Gaitira og si Abunjo, yang papa. At the end of the day, mga igsoon, ang ilaha trabahante, regod sila, they earn according to their compensation package. Pilay sweldo nila. Until they retire, until they were out of Baliakar Transit, sweldo regod ilaha. Dili gyud sila corporate owner, mga igsoon, wala pod gani sila gyud makadawat sa mga benepisyo o sa compensation package sa mga vice president. Pero mga abogado sila. Di man abogado ng mga vice president. Tama gani dagan di nga wala nakaw mag-eskwela. Pero simply because they were close to Olivia and to the children of Olivia, especially katong suod kay ni Dr. Ricardo Yanson, labi na gyud si Sir Tony Serna. Nautsao man nato mga igsoon because it is not just a profound examination which brings a better accommodation. But doon na gyoy mga favoritism. Labi na gyud tong parente. And I hope nakasabot mo dihan dapita sa ako ang gisulti nga ang problema din might be private in nature, pero ang iyahang point of significance affects the whole public.
Ang kinatibuk ang publiko ang apektado sa istoryahon or sa tanan nga mga angayan natong hisgutan sa mga isyu nga nagpatuyok or nagtuyok or nagpalibot sa Yanson Family Corporation, sa Yanson Group of Bus Companies, o sa kinabuhi ni Olivia o sa iyahang mga anak. So I'm very particular with sharing you, this idea is very sensible. Pero ningon ko nga, mga igsoon, daghan pa ganing mo ingon pag-istorya nga, kay gibayran si Pastor Laping og mahal. O dako siguro nagbayad ni Pastor Laping ng mga Yanson. Mga igsoon, well, I don't deny. So magkunoy rason nga may kunyo nga wala ko gadawat. But I hope that you cannot mga igsoon assail me. Dili ko ninyo matulisok. Dili ko ninyo pwedeng matudluan. No? Or matudlo. Kay ang rason man gud mga igsoon, well, I may probably a public figure. I may probably be a public figure as a commentator. And my being a public figure, no, dealing the life of private person, unya, wala lang po'y agianan that I can exclaim. Kana bang makatuwaw ko? Kana bang makasulti ko? Nga no, you are wrong. Ha? Because of the kanang gingon na to nga sayop mo gumikan kay ang pinaka-importanting tutukan nato unsa may matawag nato bag gipadulngan unsay gitawag nato. So mga kog sorry ha nga dili ko makadawat aning tawag no kay mga isa kog sorry di ko makadawat anang tawag kay akong gigamit nga monitor sa cellphone kay dugay ni abot ang akong cellphone. So you can call me right after this in my second program, no? So makatawag mo na ako balik. Anyway, ako ra man gihapon ng tubagon, ako ra man gihapon ng hatagan o gibug-ato ng inyohang mga statement. Just talk to me after this program. Istoryahero ko nyo kung sa inyo mga komentary after this program. Anyway, ako raning dugtugan. Ang pinaka-importante para na ako mga igsoon is that one's life will never be vulnerable. Ha? Ang usa ka kinabuhi dili na mahimong alaot. Dili na mahimong makaluluoy. No? Kay ang pinaka-importante nako mga igsoon, does their lives affect to the story of the general public? My answer is yes. Unless og wala sila'y negosyo, mga igsoon, nga nahimo nga part sa principle of consumerism. Kana bang matawag nato mga igsoon nga nagkonsumo ang mga katawhan, di modo apektado ang ato ang publiko. Kay kung moingon ta pag-istorya nga og wala pa lang unta sila sa transport system, unya ingon ani ang gidak-on karon sa impact of their business in the national domestic product o national gross in GP og mga igsoon. Kanang akong giklaro og national gross domestic product mga igsoon national. Ako nang giklaro mga igsoon nga kini manggod nagistorya manggod as kinatibuk-an nga nasod nga Pilipinhon nga diin ang influensya sa ilahang public transport nagserbisyo sa ato mga katawhan. No? So, GNP or GDP, gross domestic product or gross national product, mga igsuon usa sa ato karong natumbok sa per capita, meaning per person. Natumbok sa per capita or per person ang ilahang contribution to these economic conditions. Kaya nga mga igsoon, pila sweldo sa kada tao, pila ka tao ilahang giswelduan. O ang ilahang magipang swelduan nga tao na narbaho nila, ang ilahang income, ilahang gigasto everyday, pagkaon o guban pa nga mga galastuan para sa pagbuhi sa ilahang pamilya, sa kinatibukan nagbayad og buhis ang tanan nga mga trabahante sa Baliakar Transit. Labi na gyud tong mga nanagsakay unya alang-alang mo yung unta nga wala mo bayad ang series liner, wala mo bayad ang Baliakar Transit, wala mo bayad ang Yanson Group of Bus Companies, wala mo bayad og buhis ang Yanson Family Corporation. I'm telling you, tanan ratsada ginas pagbayad because
ang kinabuhi sa atong nasod is based on the tax revenue collection. Naa sa pagkubrag buhis sa tanan. Na ay lain-laing klase sa buhis. Doon na excise tax, sa ilahang negosyo doon na pay percentage tax, mga igsoon sa ilahang mga real estate tax, doon na pa sila'y nagkadaiyang klase sa taxes, mga igsoon niya, mong indicate na sa ilahang TIN kay maunay ilahang registry account, kanang tax identification number. Now, dili kay sila ra, tanan nila nga mga trabahante, executive, hangtod sa rank and file, na ay gabaya din ha og individual base sa ilahang income, sa ilahang sweldo, og less than 100,000 ka na, libre na siya og annual income tax return. Basta less than 100,000. Pero you need to facilitate a paper gagikan sa exemption sa BIR. Di modo na agyapon kay effort. Mag-effort lang kagyapon. Unya sila nga mga dagkog sweldo nga nilagpas sa 100,000, shall we say 120,000, aduna na mga extractable amount sa ilahang tinuig nga bayronon sa ilahang annual income tax return. Lahi pa nang sa series, ha? Lahi pa ng quarterly, lahi pa ng semi-annual, lahi pa ng annual. So I hope nga nakasabot mo na mga igsoon. Now, ang ako rang nakita karon nga naman tong mga anak ni Olivia nga nagnegosyante sa gawas, gatuo ka mo og dili to sila kobrahan sa ilaha pod nga mga revenue or ilahang mga buhis bisag tuwas lagi dito nga negosyo sa Amerika. Mga igsoon, klaruhon nako. Og tuwa sila sa Amerika, ang ilang negosyo sa Amerika po to mobayad og buhis. Pero sila every time nga mo dala sila sa ilahang kwarta o mo wire transfer or mo facilitate sila, mga igsuon, based on the critical deposits nga ganahan nila nga i-offshore or ganahan sila nga adto na nila i-deposit sa Amerika, kana libre, pero moingon nga ari nila i-deposit sa Philippines, dili ka exempted sa AMLA. Unsa may AMLA? Anti-Money Laundering Council. Then nga namang mention ko ninyo ang mga igsuon because ang ato ang nasod nga Pilipinhon, ang iyahang currency enterprise, engaged na siya sa international currency valuation. Ang atong kwartas Pilipinas, narehistro na siya o appeal na siya sa kwintadas pagpadalagan sa paglabyog sa tanan nga mga international monetary transfer and exchange. Appeal na. Ang kadaghanan nato sa negosyo nato, dili lang kay may pag-istorya nga, may mag-deposit sa World Bank. Again, balik ko na ko. Wa man ga-deposit sa World Bank, kay ga-enter bank man, pero dunay record sa World Bank, gumikan kay dunatay mga igsoon World Trade Center sa New York. Sa mga wala kay baluan, gipahibalo mo na ako. If you want me to discuss more about that, ato nang isgutan. But I don't think on air, in my station, pagbabot na to sa public affairs, murag kulang ang atong oras sa pagdiscuss ana because nagkinahanglan ni siya og ato ni siyang i-discuss sa closed door and then intimate discussions, mga igsoon, that I can speak, you can listen, you can interact with me, and mga igsoon, maunay gitawag natong symbiotic educational compensations to parties, meaning sa gatudlo o sa gitudluan. So I hope nakasabot mga anak, mga igsoon. So mga iko, daghan pa kong igsulod kay unta, no? Kay daghan pang nangutana, pero naabtan na makuguras, magdungog na lang tawag mga adlaw. Salamat kay ninyo. So, manghinaot ko nga, ay mo katagam. Kung ugaling gasulti ko din i-consider lang nga professor of graduate school is talking to you or kining usa ka magtutudlo sa taas nga level sa pang-eskwelahan nga tinudluan, dunay tinunan, diin ka na kamo, og ako mo'y ni barog, murag maisip nga inyong magtutudlo ining panahon na. But I'm telling you, I don't limit my discussions here. Wala ko mo limit. Wala na ko ingna nga diri ra ko taman sa media, diri ra ko taman sa DYRL.
You can invite me. You can share with me and ask me katong mga topic nga gusto ninyong istoryahan. And I will assure you, mapasalig ko ninyo, I can spare time for that. Pwede pong mag-webinar na lang ta, anak na lang sa computer. Or pwede po nga I can set a forum nga pwedeng adto ta sa, example, function hall sa Bethel. Mga igsoon, daghan mo ginakailan ako nga examiner man ko kaniadto sa Civil Service Commission. No, I'm sorry lang, amin ko nga ining panahon na nag-uol ko sa report nga walay nakapasar sa usa ka board exam, mga igsuon nga gipahigayon sa social working level nga kurso sa social work. Ano matingala tag ngano man pod nga wa gyud nakapasar. So siguro karon ko nung panahon na ako no'y bikil. Kay ang mga estudyante ron, murag na buryong nag-iniskwila, gumikan kay they can do just a tap of their finger over their phone and they can already have an immediate answer from Google. Dili na kuno kinanglan pa nga napay magtudlo nila kay si Google na kuno ang magtudlo nila. Direct, straight, and concise. Muna nirong problema ha. Maabot ang panahon nga dili na tao ang magtudlo, no? AI na, artificial intelligence. So magdungog na lang ta unya og mga adlaw sa programang kamatuoran, mohangyo lang ko ninyo mga igsoon nga kung akong gi-exhaust, kung ako ang gihatag yun ang tanan nga mga gusto ninyong madunggan, simply because you want to learn from me, mga igsoon, so ako nang gihatag ninyo, no hold bar. Pero maingon mo pag-istorya mga igsoon, if somebody may have to criticize me saying na unsa gyud kapasidad, unsa gyud kapabilidad, you're free. You will be free to listen. And you are more than free to criticize. Ang ako orang ikasulti nyo mga igsoon, dili ko klase sa tao nga magbalat sibuyas. I should never be an adamant teacher. No? Complying the essential request. In English na mahinuon ko diri mga igsoon, dili ko klase sa nag-alanganin nga magtutudlo nga muhikaw sa inyuhang gihangyo. Ako gyud mong tubagon kay ang ako ang public service is universally designed and defined, no? Ani kinatibuk-an mga igsoon nga gilangkuban sa usa ka disenyo nga interaction, meaning tubag, pangutana, tubag, pangutana, tubag, pangutana, tubag. Okay? So, ug namoy dayon pangutana mga igsoon, shoot it. Ihatag na diri nako, maminaw ra ko ninyo and then pagkahuman ana tagay pugog panahon nga mutuon pag ko tagay pugog panahon kung saon ako pag concise, no, pagpamubo nga og mahimo straight ang ako pag-deliver. Okay? So mga igsoon diri ako kutob, magdungog ta og mga adlaw pero human din ako programa padayon tas to programang Garbo. Salamat kay ninyo hangtod ugma. Sa kanunay kini si Pastor Ray Laping sa programang Kamatuoran. Og hangtod ugma daghang salamat og maayong gabi natong tanan. Mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Kamatuoran, kamatuoran, bililhon og haom sa katilingban. Kamatuoran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuoran. Daghan ang muday sa dagwayng matahon, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuoran. Kamatuoran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghan ang muday sa gwapog matahong,
Sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghanang musaway sa ilang kadungganan, kamatuuran, kamatuuran.